Hello guys, nandito na naman ako sa isang Ford dealership sa Southwest Houston. No, nilipat ko yung Ford and sabi matatagalan daw bago sila matignan yan. 2 months daw ang ano nila rito, ang wait time para sa transmission job. So, mga charging station, dami ng Bronco, ang bumibili shuttle service. Ford Expedition, nice. Where do I see? Okay. Okay guys, dito na ako sa Jollibee Westheimer. Nagpahatid ako dito kasi nga malayo yung dealership na yon, Southwest Houston yon, 29 miles away. So nagpahatid ako dito. Bakit? 10 miles away to kasi alam ko yun ang ano nila limit nila sa shuttle service. Dapat within 10 miles lang. Okay? So from here mag-u-Uber na ako. So nakatipid ako ng 10 miles plus pwede ako kumain sa Jollibee or mag-to-go sa kanila sa bahay, no, para sa mga anak ko. O kwento ko na sa inyo nangyari sa sa Ford Explorer. Dito ako sa labas para hindi ako makaistorbo. Diba sabi ko last time, iniwan ko na yung Ford Explorer doon sa isang dealer. Hindi ko pwedeng pangalanan baka mamaya sabihin nila paninirang puri Pero doon sa Katy, sa lugar namin, West Houston, una kasi yung sa pinakamalapit sa aming dealership, like 15 minutes away lang, 15 to 20 minutes away, tinanggihan, sabi puno kami 2 months ganyan, parang talagang ayaw kami tanggapin. Sabi pumunta na lang kami sa ibang dealership. Okay, tapos pumunta kami sa sumunod na dealership, mas malayo, siguro 35 minutes away. Doon yun nga, iniwan namin bago kami magbakasyon papuntang Colorado, no? Kaya akala ko kampante na ako kasi 2 weeks yung bakasyon namin, nasa Colorado kami. Tapos nung iniwan namin, the same day tumawag sa akin yung service advisor. Pwede ba magmura? Loko yung service advisor na yun Tinawagan ako, kala ko pa naman mabait, puti. Tinawagan niya ako, sabi nakita ko dinala mo tong Ford Explorer sa AutoNation. Pwede ko ba banggit? Doon sa isang dealership, doon mo pinagawa yung recall sa PCM, Power Control Module. Ayaw ipagalaw dito sa amin kasi dapat doon mo din daw pagalaw yung transmission. Sabi ko, anong klaseng rule? May rule ba na ganyan? Sabi ko, baka pwedeng kausapin mo yung manager mo, no? Sabihin mo, ayaw nga kaming tanggapin doon tapos gusto nyo kami pabalikin doon. Ayaw nga kaming tanggapin gusto nyo kami pabalikin. O sabi niya, sige kakausapin ko. Tapos yun, hindi na ako kinontak. Tapos nagbakasyon na kami 2 weeks. Nung pauwi na kami, actually hindi, papunta kami ng Mesa Verde, pauwi na rin yun Tinawagan ko siya, sabi ko, dapat ready na yung kotse, 2 weeks na to Sabi, hindi namin ginalaw yung kotse mo kasi ayaw ipagalaw. Sabi ko, ba't di mo sinabi sa akin? Nung initially, syempre magagalit ka, no? Imagine mo 2 weeks na tenga yung sasakyan sa kanila, walang ginawa. Nakakabisi talaga. Tapos misis ko, galit na galit ako. Kasabi namin yung manager ayaw makipag-usap. Nag-iwan kami ng ilang message sa telepono ng manager, hindi kami kinausap. Okay. After nag-die down na yung galit namin, sabi ko, sige wag na, kunin na lang natin yung kotse, wala akong magagawa diba? Hindi nila ginalaw 2 weeks. Maasa ka na ayos na, pagbalik mo magagamit mo sa trabaho. Hindi nila ginawa, wala kang magagawa, sige, kahit awayin mo pa yan. So kinuha namin, sa loob namin kinuha niya, binigay lang yung kinuha. Tapos binalik uli namin doon sa yung sa malapit na dealership namin. Sabi namin, sabi sa kabila, hindi raw nila gagawin kasi dito daw ginawa yung PCM, yung reprogram ng PCM. Ayaw pa rin kaming tanggapin kasi daw punong-puno daw sila, transmission job, ganyan, so and so forth, 2 months and so forth.
Tapos yung manager pa, kinausap namin manager ng service department, no? Baka naman hindi transmission yan, baka sa engine yan, ganyan. Tapos para pang pinagmumukha akong tanga, sabi, meron bang check engine light? Sabi ko, walang check engine light. Walang wrench sign. Kasi daw, yung pag transmission, may wrench sign daw. Sabi ko, walang wrench sign. Pero alam ko, transmission to. Kasi may nakita ko sa YouTube, parehas ang St. Thomas torque converter. Sabi niya, ganyan, hindi pa rin daw sigurado, kaya bla bla. Ayaw talaga kami tanggapin. So sabi ko, wag na. Ang pangit na parang nagmamakaawa na kami. Sabi ko, halika na, alis na tayo. Right there and there, pagkalis namin, dinala namin sa mekaniko. Yung si Manong ang tawag namin, may Hispanic, Mexican na mekaniko. Cash basis ang bayaran doon, pero yun, magaling yung mekaniko. Sabi niya, patignan mo natin kay Manong. Iniwan namin kay Manong, kinabukasan binalikan namin, sabi transmission niya. Okay, so confirm na transmission, hindi yan engine, hindi fuel injector. Hindi naman ako mekaniko pero kahit pa paano, pag yung tawag doon, process of elimination, alam mo na transmission nga to. Okay, so settled na transmission. Ayoko na ibalik doon sa unang dalawa. Nagreklamo na lang ako sa Ford customer service. Tapos naghanap ako ng susunod na mas malayong dealership. Tinawagan ko, kahapon nagtatawag ako. Ayaw kaming tanggapin na naman. Hindi na kami nag-accept doon ng transmission job, bla bla bla, kasi punong-puno na. Okay, so yun, ito pang-apat na Ford dealership, which is 29 miles away. 45 minutes pag magdadrive ka. Dinala ko, kaya kahit malayo, tinanggap At least pag tinanggap, nasa inyo na yan. Parang basketball yan Hawak mo bola, responsibilidad mo na yan. Ayusin nyo yan o hindi. Pag di yun na siya, didibanda ko kayo. Diba? At least tinanggap. Tapos yun, hinatid pa ako dito. Shuttle service for the expedition. Okay, tinanong ko din, meron ba kayo loaner car? Wala, dami daw, busy. Kaya walang loaner car. Okay, sige. Ang hihingan ko ng loaner car nito, yung mismong Ford USA Madali naman kausap yung Ford USA, no? Doon ko na realize, share ko lang sa inyo. Doon ko na realize na hindi pala pare-parehas ang dealership, no? Kasi initially, nung nagka-problema yung Explorer, syempre galit na galit kami. Sabi namin, hindi tayo bibili ng Ford. Dalawang Ford namin Ford Explorer at Ford Expedition. Hindi tayo bibili ng Ford. Ganyan pala sila. Nung bumibili kami ng kotse, hindi kami pinagtutulakan, hindi kami tinuturo sa kabilang dealership. Ngayon, ayaw kaming kunin. Wala silang aftermarket support, walang service. And then doon ko na-realize, sabi kasi nung customer service, sabi ko kasi, pwede ba utusan mo yung natanggapin kami, itong dealership na to? Ay hindi, we can't do that kasi independent yan, dealership na negosyo yan, no? They have the right to refuse daw. Okay, sige. So doon ko na-realize, although pare-parehas sila ng product na binibenta, pare-parehas na Ford Explorer, pare-parehas na Ford Expedition, nagkakaiba sa dealership, nagkakaiba sa tindahan, no? Kasi yung tindahan doon yung nagbibigay ng aftermarket support, service, customer service. So doon ko na-realize. So hindi naman masama bumili ng Ford. Pumili ka lang ng tamang dealership, yung pala yun. So doon sa mga unang tatlong dealership na yon, hindi na ako tutungtong doon kahit anong mangyari, no? Kasi pag sa sales ka pumunta, talagang hihilahin ka nila, sasambahin ka nila para makabili ka ngayon pag may problema ka, pinagtuturuan, pumunta ka doon, hindi pangit yun. So at least ito, kahit medyo malayo sa amin, 29 miles, no? Tinanong ako kailan ko gustong dalhin yung kotse. Sabi ko bukas din, ngayon din, dinala ko agad. Hindi ka tuloy ba nire-refuse ka talaga, or sabihin 2 months bago ka magpa-schedule. Mahirap, no? Anyway, so yun nga, sabi nung advisor dito kanina, inisip ko pa ano kaya sabihin ko sa kanya na ay wag ko sabihin na wag na munang i-mention yung mga ibang recalls, basta mag-concentrate lang sa transmission. Bakit? Kasi baka sabihin na naman ito,
Dito mo pala pinagawa yung, doon mo pala pinagawa doon yung ano, no, PCM. Dapat doon mo pagawa yung transmission. Baka tanggihan. Pero hindi tinanggihan. Nakita niya sa computer. Sabi niya, very upfront yung service advisor nitong pinuntahan ko sa Southwest Houston. Sabi niya, oh, I see here in the computer na pinareprogram mo na yung PCM, pero may andyan pa rin yung symptoms, meron ka extended warranty, ganyan. Una tinanong niya ako yung problema ba sa transmission, ikaw magbabayad kasi parang labas ka na sa warranty. Yung normal warranty 5 years, July, nag-end lang last month, July 2023 yung ano ng warranty. Buti na lang yung Ford, thankfully inextend niya yung ano, yung problema sa torque converter. Sabi nung advisor, pag torque converter to, kasama to sa extended warranty. Pag hindi to torque converter, ikaw magbabayad. Sabi ko, okay. Pero sabi ko, sure ako, torque converter yan. Kasi yung mga sintomas niya, parehas ng parehas. But anyway, kailangan na maayos diba? Sana lang maging honest sila. Nasabihin lang, oh, torque converter nga to. Alam ko na, para hindi nila ako maloko, sabihin ko, pag pinalitan nyo yung ano, kukunin ko yung part ha. Pag hindi nyo ako binigyan ng part na ano, para sa kotse ko. Kasi may mga ano, wag pa rin tayo magpakatiwala. May mga dealership daw na ganoon sasabihin pinalitan, hindi naman pala. May nabasa ako mga ganong reviews. Hindi dito sa dealer, mga iba lang. So wag ka pa rin pakakampante. Minsan mabait sila upfront pero pag bayaran na, nako. Pero sabi ko, sure ako, torque converter yan, because I've seen somebody with the same symptoms, with car with the same symptoms, parehas na parehas, it's the same with my car. Sabi ko ganon. Okay, and what else? Okay, mahaba na yung vlog ko, no? All in all, pangit ba bumili ng Ford? Based on my experience. Tapos dalawa pa ang Ford namin, Expedition tsaka Explorer. Ganito yan. Ito yung sinasabi ko sa miss ko pangit pag yung brand, kunyari yung Ford, tinalikuran yung customer. Sinabi na, ay problema mo na yan, 5 years na 5 years na nga, lawas na talaga sa warranty. Problema mo na yan, di ba? Tapos etong Ford, in-extend nila. Dapat tapos na yung warranty ng ano ko torque converter ko last month o July 2023. In-extend nila ng 10 years yata, 10 years or 150,000 miles. 5 years pala yung kotse, tapos 66,000 miles. So pasok na pasok sa ano, extended warranty. So yun ang titignan nyo sa ano, brand ng sasakyan, yung hindi kayo pababayaan. So, di ba? Imagine mo naman kung yung binili mong sasakyan, nagkaroon ka ng problema, tapos sasabihin ng kumpanya, wala na kami sagot dyan, natapos na 5 years na wala na kami paano dyan. At least ito, sasagutin nila, torque converter, sa transmission yon, no? Hopefully palitan nila yung buong transmission, kasi parehas din yung labor pag binuksan mo yung ano, yung torque converter, yun yung pinakagitna ng transmission Hopefully palitan nila, pero a fix is a fix. Kung maayos ng libre, talagang pagpapasalamat ko. Kaya I'm keeping my fingers crossed, hindi pa rin ako makakahinga ng maluwag hanggat hindi na babalik yung sasakyan namin. Okay? So for the meantime, ginamit ni Mrs. yung Ford Expedition ko, ang laki-laki. Nervous na nervous daw siya pag drive. Laki-laki. Okay? Tapos syempre, yung anak ko gamit yung Nissan Sentra. Ako walang kotse ngayon. So pinag-iisipan ko, bibili ako ng ano, murang ano, sedan or van. Tumitingin ako ng ano yung Dodge Grand Caravan Anyway, so depende. So tatawagan ko yung Ford USA, hihingi ako ng ano, ng loaner car sa kanila or rental car. Yun naman ang next objective ko. And I will keep my fingers crossed na sana torque converter nga para wala kaming bayaran. Pero anyway, yan po ang experience ko, no? Experience namin sa Ford Explorer. Is it a good brand? Yes, kasi hindi yung pinapabayaan. Bakit nasira agad? Well, I think they found out.
it's normal para sa akin, hindi big deal yon kasi naglalabas sila ng product, hindi pa naman nila alam kung ano talaga magiging sira eh. After a few years saka lumalabas minsan yung sira. It's a good thing na sasagutin nila, 'di ba? Yun eh. So, sabihin nyo, sige, ano ka na lang, dapat yung sa mga dependable, ano ka, like Toyota. Yun, mataas yung rate nila ng ng dependability. Pwede, kaso mahal yung nila eh, initial investment cost mo. Pero tinitingnan natin yan. Pero so far, yan, share ko lang sa inyo experience namin sa Ford Explorer. Dami ko nang ginawang video dito, no? And yan, pwede na siguro ako kumain ng Jollibee. Nagpagutom na ako. Nagutom ako sa pagbablog. Ay tao. Ito yung nandito ako sa labas ng Jollibee. Actually maganda na yung weather ngayon Burlington, Party City. Ando naman yung Target. Andun yung Red Ribbon. Lakad lang. Okay, siguro early lunch na ako. See you next time. Bye.